Hi mga ka-extreme. Oo nga po pala, meron po tayong ipapakita ngayon at sigurado mag-i-enjoy po kayo. Kasi may nag-request po sa atin na gusto nating ipakita yung mga lahat ng mga nakauwi natin. Well, actually, hindi po pala lahat kasi iba na-acquire na. So ito yung papakita natin sa inyo yung mga nandito sa akin ngayon na lahat ng 1,200 kilometer na ibon ko at yung mga breeder ko. So ito isa-isahin po natin. Don't forget to subscribe my dad's YouTube channel, Extreme Distancing now! Ito po papakita ko sa inyo is isa sa foundation breeder ko. Napaka galing po ng ibon na ito. Nanalo po ito. Nanalo po ito noong 2015 sa Stewart Island. So 1,200 kilometers po ang distance noon. Yan po ito po si Evolution. Ito po ang ating si Evolution yan. Yan. So nanalo po ito noong 2015 Stewart Island Champion Smash Race. So and third place din po siya noong 2013 sa Stewart Island. And third place siya sa 900 kilometers noong 2015. And fourth place din siya nung ng 1,000 kilometers. So proven long distance racer po talaga itong ibon na to. And ayan, ipakita natin yung wing niya. Nagsusubo po ngayon siya si Evolution. May baby po siya ngayon na sila Dracula at si Medusa kung tawagin ko. So ayan. Ayan, tingnan nyo. Dalawa lang po ang nag-clock noong 2015. So isa po siya. What? Siya po yung una. Napaka matinding smash race po yun noong time na yun. So parang dumating po ito parang pang third day kasi wala po talaga, sobrang parang may bagyo talagang matindi. So dumating po ito smash race third day, and then ang lamang niya sa kalaban niya is isang araw. Yung pangalawang dumating. So napakatapang na ibon itong si Evolution. And then yun nga po, ngayon na napunta siya sa akin, so binread ko na siya. So marami po itong pinroduce. Ang unang-unang pinroduce po ito noong 2016 is si Pretty Girl. Si Pretty Girl, siya po yung ibon ko na kung di po kayo maniniwala, talagang sinakay ko po yung sa 1,200 kilometer ng dalawang toss lang. What? Tapos 40 kilometer toss lang, and then sinama ko siya sa Invercargill to test their proven bloodline, para malaman ko lang talaga, kasi nakuha ko na si Evolution. So sa lahat ng tinraining ko nung 6 na ibon yun o 7, siya lang po ang nakauwi, si Pretty Girl. So kaya napaka-valuable po nito. And after that, nung 2018 naman, so binread ko yung mga anak ni Evolution, mga anak niya na. So puro apo. Nakakuha po ako ng 1, 2, 3, 4 na Invercargill
nung 2018. So, isang clocker, club champion, solo champion, tapos pang 7 sa federation, tapos tatlong finisher ng Invercargill. And mga young bird po yun, mga below 1 year old. So, doon ko na-prove yung blood niya is napaka-valuable. Bale, talagang producer siya ng producer. So, ayun. Ayan po si Evolution. Yan, yung kwento ni Evolution. Okay, sige, pakita naman natin uli ang susunod pala. Okay. 2,000 hours later. Ito naman pong susunod is isa sa mga aking collection breeder. So ito po si Spade. Yan. So bali si Spade po is 2-time 1,200 km back to back. So 2018 and 2019. So pair breeder ko po ito. Hindi po to in-acquire ko po ito. Kasi isa 2-time back to back Invercargill. So clocker siya ng 2018. And then 2019 Smash Race, nakauwi din siya. Isa sa kasama ni Pretty Boy po ito noong 2019 na nakauwi na finisher. So kaya ko po ito kinuha is because they are proven long distance bloodlines from a Van Wanrooy bloodline and John Arden and Van de Biel. So lahat ng blood niya is puro long distance. Hindi siya mabilis pero consistent, steady pigeon siya. Talagang matsatsaga umuwi. Ayan. Siya po si Spade. Magandang ibon po ito. Napakagandang ibon. Ayan. Okay. So, sige, next naman. Okay, ito naman ang next natin. Malamang kilala nyo na to. Ayan. Ayan ang ating si Santa. Ayan po. Si Santa po, ayan. Napakagandang ibon. Ganda ng itsura ng mata. Malaki ang ilong. Ayan. So ito apo din po ito ni Evolution. Itong si Santa natin. Yan. So bali si Santa dumating po ito noong 2019 from Invercargill, 1,226 kilometers Smash Race. Dumating po siya is 24 ng umaga. Kaya ko po ito nabansagang Santa kasi naging pamasko po sa atin ito ni Santa. Ayan. So yung time na yun, Smash Race po yun. Yun po yung nagkaroon ng Australian bushfire na umabot hanggang dito. So yung usok, naging pagi yung cloud. So talaga pong nahirapan sila to navigate. And also, that time, sumabog din po yung vulkan dito sa New Zealand. So talaga raw po na-disorient yung mga ibon namin. And sabi po ng isang veterano rito, yun daw po yung pinaka-hardest 1,200 km Invercargill race dito sa New Zealand noong 2019. So, ayan. Ayan po ang kwento ni ating Santa do sa mga nagtatanong. Ayan o, tingnan nyo. Ang ganda pong ibon yan. So, tsaka po itong ibon na to, may bilis kasi second place din po ito ng 280 kilometers sa club namin. Nag second place po siya. Na ang kalaban po niya is mga sprinter pigeons talaga, mga pure Jansen. Wow!
mga stop ban rate. Yun ang mga nakalaban niya. Kaya hindi ko nga po ini-expect na magse-second place ito dahil ang nakapasok pong bloodline dito is extreme long distance na lahi. Ayan. Nakita nyo na si Santa. Sige, next naman natin. Sino kayo next natin? Okay. Ito naman po ang isa sa mga Invercargill natin noong 2020. Walang iba kundi si Extremo. Ayan. So, yan. Nakauwi po si Extremo, no, sa 1,226 km race ng second day. And ito lang po ang ibon na nakita kong dumating nung second day ng lunchtime. Kitang-kita ko po siyang lumanding. Nakakatuwa po ang pakiramdam. Imagine niyo 1,200 km ang nilipad niya. Tapos nakita niyo dumating. Kakatuwa. Dumating pa nga na may putik sa paa. Napakalakas sa ibon. Ayaw magpahawak. Ayan. So ang kwento po nito, sa lahat po ng kinarga ko sa 1,200 km na race ng Invercargill is siya po yung pinaka bet ko. Kumbaga siya po yung talagang inaasahan kong uuwi. Kaya nakakatuwa kasi yung gut feeling na naramdaman nyo na talagang uuwi siya. So, ito pong si Extremo is bali apo din siya ni Evolution at ni Compass Rose. Yung parehong champion ng Invercargill at Stewart Island na 1,200 km race. And then, anak siya ni Bad Girl, yung producer natin, pinaka-producer natin na napakagaling na breeder. Na yung pong ibon na si Bad Girl producer ng 1,200 km, maski bata pa yung ibon, napakagaling. So yun po, so bali ang champion, bali 4 na champion ang nakapasok po sa lahi ni Extremo. So yung si Compass Rose at si Evolution at saka yung lolo ni Bad Girl na 3-time 1,200 km winner, and yung mother is second place 1,200 km Stewart Island din. So talaga nasa lahi po nila. Ayan. So ayan, nakita ninyo na si Extremo. Isa sa paborito ko po itong ibon na ito. Nakakatuwa at malalakas na ibon sila. Hindi sila mga malalapad na katawan. Kita nyo, napaka-balance nilang ibon. Hindi malapad, pero yung katawan nila sakto sa mga pakpak nila. Ay, gusto ng may itlog po kasi ito. Ang itlog nila 3, kaya siguro gusto nang bumalik doon. Pero nakalimlim naman si si Strong Miles. Sige, pwede kita pakawalan. Go. Ayan na. Okay. 3,000 hours later. Okay. Ito ang aking paborito sa lahat. Talaga, Daddy? Pinaka best na na-breed ko sa buhay ko. Hulaan nyo kung sino siya. Ay wala pong iba kundi si Badman. Ayan. Napakagaling po ng ibon na to. Almost race last year nung 2020 season. Siya lagi ang nauunang umuwi. Kahit na may race na umuulan, siya pa rin po ang umuwi na una. So, at bata pa po itong ibon na to. Kasi January hatch po ito last year, noong 2020. Ayan. At
Napakagaling ng performance. Isa po siya sa history birds ng New Zealand. Isa po siya doon sa daybird ng Invercargill na nag-break ng mga record dito sa New Zealand last 2020. I'm very proud po na isa tayo doon. So dumating po ito kasabay ni Super Miles at 11 months old. What? Isipin nyo, from 1,226 km race na daybird. Dumating po ito 8:47, pero dumating po ito na mas maaga, siguro mga 2 minutes, 3 minutes earlier. Nagpumasok lang po ng una si Super Miles. Pero napakabata po nito, 11 months old. Hindi ko ina-expect na sasabayan niya yung mga matatanda. So talagang nakakabilib po itong ibon na to. Talaga, Daddy? Okay. Napakalakas na ibon. O yan, sa mga nagtatanong, ayan na po si Badman. Nakakatuwa at nakakabilib. Ang galing po ng ginawa ng ating ibon na ito. Ayan. Ang ganda na ng tubo ng mga pakpak nila ngayon, oh. Oops, nasira isa. Okay. Gusto mo ba mag-exercise? Ayan. Sige po. Ayan po si Badman natin. Ito po yung mga babae naman. Yung mga hen. Kanina po yung mga kak yung pinakita natin sa inyo. Ayan. Wala po akong magawa. Ayan, pinagsasabit ko po dyan sila. Yung mga picture ID frames nila. And may napansin ba kayo? May nag-iisa dito na kakaiba? Ayun. Ayan po. Ayan po, black po yan ni Ladyboy. Yung anak ni McCarthy girl ko na nag-clock nung MacArthur nung 2015 na ang naglipad yung kaibigan kong si Paulo Salazar na kumpare ko. Shout out to you, pare ko. Galing mo talaga. So ayan mga ka-extreme, ayan po yung award ng local lines ko po dyan sa Pilipinas na si McCarthy at si Ladyboy. So bali magnanay po yun. So ito po yung anak niyang si Ladyboy na 27 place na sa APR is siya lang po yung nag-clock. So unofficial champion po siya ng APR MacArthur Club sa Pilipinas. So ayan po yung remembrance ng aking pinaghirapang mga ibon. Ayan, nakakatuwa, di ba? And sana po marami rin po kayong mag-create ng mga lahi na magagaling, kasi yan po talaga ang challenge natin dito sa ating sports na ito. Okay, sige, ingat po and God bless you all. Check it.